Right, sige po. Right, sige po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa Luke chapter 7 po. Luke chapter 7 verse 11 to 17. Share ko lamang po ang screen ko po. Ang ating pong pag-aaralan ay nasa Luke chapter 7 verse 11 to 17 po. Ito po ang sinasabi yan. Babasahin ko po, sundan nyo na lamang po ng inyong mga mata. Sabi po dyan, kinabukasan siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. At nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay. Siya ay nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balo at sinabi rito, "Huwag kang umiyak." Siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil. At sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinakmal ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan." Ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa lahat ng nakapaligid na lupain. Pray po tayo. Lord, salamat po sa day na to na pinagkatiwala niyo po sa amin para po makapag-aral na yung salita. We pray that you bless us as we study your word at tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan nito ay lumapit kami sa inyo sa aming pong pananalangin. Nawa ay kayo po ay may taas sa aming pong pag-aaral at maging sa aming pong prayer time mamaya po. Panginoon, panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Bible po, madalas ang mga Pariseyo ang kontrabida sa istorya. Dahil sa pag-uugali nila na walang kahabagan sa kalagayan ng kanilang kapwa. Diba? Makikita natin to sa picture ng storya ni Jesus patungkol sa Pharisees at tax collector na pumasok sa temple para mag-pray. Kung alam niyo po yung kwento na yun, di ba? May kwento sa Bible patungkol sa isang tax collector at sa isang Pariseo na pumasok sa temple para mag-pray. At ang sabi ng Pariseo, nagpasalamat ang Pariseo. Sabi niya, hindi siya kagaya ng maniningil na buwis na isang makasalanan. Diba? Imbis na mahabag siya sa kapwa niya, yung maniningil na buwis, hinamak niya ito. Sabi ng Bible, hinamak niya. Ngunit ang maniningil na buwis, nung nag-pray siya sa loob ng temple, hindi man lang niya maiangat yung kanyang mga mata sa kalangitan. At kinakabog niya ang dibdib niya at sinabi niya, "Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." Alam niyo po, madalas ayaw nating lumapit sa Diyos dahil sa ang isip natin ay mahigpit ang Diyos at hindi siya nahabag sa ating kalagayan. Kagaya ng isang Pariseo. Ang thinking natin ay napakahigpit ng Panginoon sa kanyang mga anak at hindi siya nahabag sa atin. Kaya po ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong araw ay ang Diyos na mahabagin ay tumutugon sa ating panalangin. Kaya't halina't siya'y ating purihin. Ang Diyos na mahabagin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya halina't siya'y ating purihin. Ito ng Bible. So, ano po ang makikita po natin dyan? Ilan sa mga background na makikita po natin dyan? Sinabi dyan, di ba? Kinabukasan, siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain. Now, saan ba siya galing dyan? Kung matatandaan niyo po yung nakaraan natin pinag-aralan, galing siya sa Capernaum. Kung saan pinagaling niya yung servant ng centurion, di ba? At sabi doon, yung huling-huli sa verse 10, at nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, ay nadatnan nilang magaling na ang alipin. So ano nangyari? Ito, verse 11. Kinabukasan, siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain. Now, ano ba yung Nain? Ang ibig pong sabihin ng Nain ay maganda, fair or beauty.
ito ay hindi gaanong dinadaanan ng tao. So yung lugar na pinuntahan na yan ng Panginoon, out of way talaga yan. Hindi yan gaanong dinadaanan ng mga tao. At ito ay nasa medyo mataas na lugar na parang inakyat dito nila Jesus nung time nila. Okay? At maraming kasama rito si Jesus nung pumunta siya rito. Diba? Sabi nga nung binasa natin, marami siyang kasama. At ayon sa mga nag-aaral, ito ay 20 miles southwest ng Capernaum. Pag ito daw ay linakad mo nung time nila, at least 1 day ang lalakarin mo. At least 1 day to 2 days ang lalakarin mo bago ka makarating doon. Saan ba yan? Ayan, no? Kung papansin ninyo, ito ang Capernaum, ay yun yung Nain. Ayan daw ay at least 1 day kung pupuntahan mo. At ngayon, ito yung modern version niya. No? Ayan yung Nain sa ngayon. Medyo mabundok pa rin kung papansin niyo. Pero ilan sa makikita nyo po dyan, ay sabi diyan, kinabukasan nandun na agad ang Panginoon galing sa Capernaum. Okay, ibig sabihin nun. Ibig sabihin nito ay kung magbibigay tayo ng time frame, although walang binanggit sa Bible kung anong oras sila nagkita nung patay o nung ano, pero kung lalagyan lang natin ng kunwari 5 p.m. ang point of meeting nila, makikita natin na kung 1 day ang travel, ibig sabihin nito, si Jesus Christ ay naglalakad na ng 5 a.m. Diba? Kaya nga sabi nung kinabukasan, siya ay nakarating na sa Nain. No? Kung 3 p.m. ang time frame ng pagtatagpo nila, yung nagkita na ganito, 3 a.m. siya naglalakad kasi 12 hours. 1 day. So ano nangyari? Kasama niya yung kanyang mga alagad, verse 12. At nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, ay inilalabas ang isang taong namatay. So merong tayo makikita dyan, may taong namatay. At yung kategory niya, siya ay nag-iisang anak na lalaki. Lalaki yung namatay. At kung papansin ninyo, siya ay nakahimlay sa isang bukas na kabaong. Diba? Kung papansin ninyo, bukas na kabaong. Paano mo nasabing bukas na kabaong? Kasi nga, di ba, nung pinagaling siya ni Jesus, siya ay umupo. Hindi mo magagawang umupo kung nakasarado yung kabaong. So, kaya nga sa KJV, kung di nagkakamali, ang translation dyan, open coffin. Sa ESV is buyer. Yung parang stretcher. Yan yung time frame nila, yung parang libingan. Bukas na kabaong. At kaya nilalabas yung patay sa bayan kasi yung karaniwan na libingan nila ay nasa labas ng bayan. At least 50 yards yung layo mula sa bayan. Doon nililibing. At maaaring ang taong to, yung taong namatay, kamamatay lang niya. Kamamatay lang niya. Kasi sa panahon nila, wala pang imbalsamo. Kaya ang karaniwan, inililibing agad ang isang taong namatay para maiwasan yung pagkabulok. Sabi nga ng ilang mga nag-aaral, yung common practice nila usually within 8 hours, pagkatapos mamatay ng tao, na sureball na patay na, inililibing na. Okay? Kaya nga magulat kayo sa anak ni Jairo kung gaano kabilis yung eksena ng pangyayari. Kung mapansin niyo yung anak ni Jairo, 'di ba? Nung time nung pumunta yung si Jairo kay Jesus, sabi niya pagalingin yung anak, at nung on the way sila, namatay na yung anak, 'di ba? At nung pagdating nila Jesus Christ doon sa bahay, nandun na yung mga taong umiiyak. Bakit may umiiyak na? Okay? At yung mga umiyak na yan, hindi yan kamag-anak. Kasi kung papansin niyo pagdating sa verse 40, nung sinabi ni Jesus Christ na hindi papatay ang bata, kundi natutulog lamang, sila'y nagtawanan, pinagtawanan nila. So hindi to mga kamag-anak. Ang tawag dito ng Bible, nung sa time nila ay mga upahang taga-iyak o crying ladies. Kasi yung panahon nila, pag may mga namatay, umuupa ng taga-iyak. Umuupa ng taga-iyak. So ibig sabihin, ito kamamatay lang niya, nandun na sila sa funeral service. Nakita niyo, mabilis ang proseso ng pag-aayos sa libing pag ang isang tao ay namatay nung time nila. Ganun pa man, alam natin yung kwento, no? Kung hindi nakarating si Jesus Christ, ililibing din ang batang to. Pero alam natin yung nangyari, di ba? Sabi, gumaling ang Panginoon, sabi nga, gumaling yung bata, sabi nga ng Panginoon, di ba? Talita kum. Ang ibig sabihin ay munting batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Yan din yung linya na ginamit ng Panginoong Hesus kung inutusan niya mabuhay yung anak ng widow. Diba?
So, ibig sabihin, makikita natin dito na kung magbibigay ulit tayo ng time frame at 5 p.m. 5 p.m. kung wari sila nga nagkita, ang usual practice ay 8 hours ang burial. Pwede nating masabi na mga 9 a.m. namatay ang taong to. Yan yung common practice. Although hindi talaga malinaw na binanggit sa Bible, pero dahil sa layo ng Capernaum at Nain isang araw at yung common practice nila ay 8 hours yung burial, so pwede natin masabi na mga 9 a.m. kung 5 p.m. ang pagkikita nila. So ano nangyari? Sabi diyan, inilalabas ang isang taong namatay. Siya'y nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo. Ay balo. Ang isang widow po ay isang tao na namatayan ng asawang lalaki. Widow nga. Sa panahon ni Jesus, karaniwan sila ay nakaasa sa kanilang mga anak para mabuhay. Ibig sabihin, yung widow na to, namatayan na siya ng mahal niya sa buhay. Pangalawa, namatayan din siya ng pag-asa niya sa buhay. Yung maayos na, sabihin natin maayos na pamumuhay. Kagaya nung nangyari kay Naomi, di ba? Nung bumalik si Naomi, nung namatay yung lahat ng mga anak niya, kasama niya lang si Ruth. Anong sabi niya sa mga tao? Tawagin niyo kong Mara. Ang ibig kasi sabihin ng Mara ay mapait. Sapagkat pinakatunguhan ako na mapait ng Panginoon. Namatay lahat ng anak niya. Namatay lahat. At sabi diyan, siya ay nag-iisang anak ng na lalaki ng kanyang ina ni Sambalo, kasama niya ang napakaraming tao. Ngayon, bakit napakaraming tao mula sa bayan ang kasama? Kasi po, noong panahon, may mga inuupahan nga na taga-iyak. Pangalawa, may mga kamag-anak at mga kaibigan. At pangatlo, mga hindi kakilala pero nakikiramay. Kasi po sa panahon nila, pag dumaan ang prosesyon ng patay sa harap mo, ikaw ay dapat sumama sa prosesyon bilang pakikiramay. So kunwari, kung si Lance ay bumibili sa kanto ng soft drinks, bigla may dumaan na prosesyon ng patay sa harapan niya, ang in a sense, ay siya ay sasama doon bilang pakikiramay. Kaya napakaraming tao nito. So kung iisipin natin, si Jesus Christ, maraming tao siyang kasama papunta sa bayan, at ito, maraming mga nakikiramay, naglalamay, maraming tao rin, magsasalubong sila. Yung isa papunta sa kamatayan, yung isa papunta sa bayan. No? Yung picture na yan, parang napaka-awkward talaga ng pangyayari dito na makikita natin. So ilan sa mga implication na makikita po natin mula lang sa background na yan. Una, laborious yung ministry ng Panginoon. Nakakapagod. Biruin mo, pagkatapos niya magpagaling sa Capernaum, kinabukasan, nandun na agad siya sa Nain, na at least one day ang travel. At pangalawa, may mga bagay na hindi pa natin naiisip ipag-pray, pero hinanda na o alam na ng Diyos sa sagot sa ating prayer. Kung papansinin niyo yung ating time frame kanina, di ba? Yung sample natin na to, base sa cultural at base sa distance ng Nain at Capernaum, makikita natin na kung nagkita sila ng 5 p.m., ibig sabihin doon, ang usual practice, 9 a.m. namatay, 5 a.m. pa lang naglalakad na si Jesus Christ. Diba? Ibig sabihin nito, pinapakita nito sa atin na hindi pa alam nung widow na mamamatay yung anak niya. Si Jesus Christ ay on the way na, o TW na sa lugar nila. Okay, kasi alam ng Panginoon yung ating mga bagay na kinakailangan bago pa tayo humingi sa Kanya. Sabi ng Matthew 6:8. Alam na ng Panginoon. So ano nangyari? Ano nangyari? Unang bagay po na makikita natin, ang Diyos ay nahahabag sa ating malungkot na kalagayan sa buhay. Ang Diyos ay nahahabag sa ating malungkot na kalagayan sa buhay. Letter A, nakikita ng Diyos ang malungkot na kalagayan natin sa buhay. Sabi nga ng Luke 7:13, nang makita siya ng Panginoon, sino yung balo? Biruin mo sa dinabi-dami ng taong makikita niya, ang unang-una niya nakita yung balo. Yung humahagulgol. Ang daming umiiyak na, may mga inuupahang taga-iyak. Pero ang nakita niya yung nangangailangan, yung nalulungkot.
nakikita ng Panginoon ang ating malungkot na kalagayan. Pinapakita nito na alam ng Diyos ang ating kalagayan sa buhay. Nakikita niya yung ating mga hinaing at mga dalamhati. Sabi nga sa Psalm 139 verse 2, iyong nalalamang kapag ako'y umuupo o kapag ako'y yung tumatayo. Nagpapakita yun na sa atin na maging yung mga simpleng bagay na ginagawa natin sa buhay, alam ng Panginoon yan. Alam niya kung kailan tayo umuupo, kung kailan tayo tumatayo. Nakikita ng Panginoon. Sa dinabi-dami ng tao makikita niya, ang nakita niya, yung balo. Pangalawa, makikita po natin, letter B, nahabag ang Diyos sa malungkot nating kalagayan sa buhay. Nakikita niya at nahabag ang Panginoon. Nahabag ang Diyos sa malungkot nating kalagayan sa buhay. Pansinin niyo, anong naging reaksyon ng Panginoon nung makita niya yung balo? Sabi diyan, na makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balo. Ibig sabihin ng nahabag, parang merong yung sa tiyan, di ba? Sa atin may buntis, nararamdaman niya parang pinipilipit daw yung tiyan niya, parang gano'n. Gano'n yung ideya nung nahabag sa panahon nila, na parang merong pumipilipit sa tiyan mo. O sa sikmura mo. Nahabag ang Panginoon. Ngayon, bakit siya nahabag? Bakit nahabag ang Panginoon sa balo? Kasi una, walang malapitan yung balo na tulong. Diba? Siya'y umiiyak. Umiiyak yung balo. Tayong mga tao, kapag kailangan nating ng tulong, buhatin yung TV, buhatin yung kama, buhatin yung upuan, di ba? Pwede tayong makahingi ng tulong. Pero saan tayo pupunta kung gusto nating buhayin ng isang patay? Kahit yung doktor, hindi nila kaya yan. Nahabag ang Panginoon dahil walang malapitan yung balo. Ay siya malapitan. Saan siya pupunta para buhayin yung anak niya? Ayun po, minapakita dito na minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa situation na wala talaga tayong magagawa sa sarili natin para makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kung papansinin nyo, sinabi nga natin kanina, maraming tao to palabas at maraming tao papasok. Mula doon, nagkaroon na ng platform ang Panginoon, ng stage ang Panginoon para gumawa ng isang bagay na kamangha-mangha. Kasi walang magawa eh. Walang magawa. Tumbalo, wala siyang magawa. Pangalawa, bakit nahabag ang Panginoon? Dahil ang kamatayan ay nagdudulot ng kalungkutan. Dahil ang kamatayan ay nagdudulot ng kalungkutan. Sabi ng Panginoon, di ba? Huwag kang umiyak. Makikita natin dito na ang kamatayan ay nagdudulot talaga ng matinding kalungkutan. Yung balo dito, hindi siya umiiyak. Pwede nga natin sabihin, humahagulgul siya. Humahagulgul marahil to. Kasi, bakit natin pwede sabihin humahagulgul to? Kasi nga, kamamatay lang ng anak niya. Maaaring kagabi lang, kumakain sila. Ngayon, patay na, ililibing na nila. Anong nararamdaman ng balo na to? Pangalawa, maiisip natin dyan na kung ang kamatayang pisikal ay nagdudulot ng kalungkutan, how much more ang kamatayang spiritual? Kung ito nga, yung kamatayang pisikal ng anak ng balo, talagang nalungkot siya, umiyak siya. How much more yung kamatayang spiritual ng isang tao? Isang mas nakakalungkot na bagay yun. Hindi niya talaga matanggap. Itong balang to, marahil hindi niya matanggap, napatay na yung anak niya. Ililibing na. Parang kagabi lang kumain kami, marahil ka, umaga lang, siguro mga 6 a.m. Kung 5 p.m. na yung pagkikita. Kung 6 a.m. baka nakita niya pa itong anak niya. Ngayon, ililibing na. Ito na bagay.
So ilang sa mga implications po na makikita natin diyan, dahil nakikita ng Diyos ang kalagayan natin sa buhay, siya ay in control. Dahil nakikita ng Panginoon yung kalagayan natin sa buhay, ibig sabihin niya, siya ay in control sa malulungkot na pangyayari sa ating buhay. Hindi siya ma-out of control sa mga bagay na yan. Alam pa rin ng Panginoon. Pangalawa, nahabag ang Diyos sa ating kalagayan. Isang masamang bagay na maisip natin na ang Diyos ay walang pakialam sa atin. Isang napakalaking kasalanan kung iisipin mo na ang Panginoon hindi nag-aalala sa ating kalagayan. Ikaw ba ay may pinoproblema sa pamilya mo? Sabi ng Panginoon, nakakabag siya sa atin. Ikaw ba ay may karamdaman na dinadala ngayon? May mahabag rin. Nakahabag ang Panginoon sa ating malungkot na kalagayan sa buhay. Habag ang Panginoon. At maging yung mga namatayan na walan ng mahal sa buhay. Habag ang sa kanila. Nakikita sila ng Panginoon. Nakikita tayo ng Panginoon. So, wag nating iisipin na ang Diyos ay wala nang pakialam sa atin. Isang masamang bagay na maisip yan. Kasi ang Diyos, bagaman may mga masasamang mangyari sa ating buhay, nakikita pa rin tayo ng Panginoon. At kung tunay tayong anak niya, nahabag siya sa atin. So ano nangyari? Nang mahabag ang Panginoong Hesus, anong nangyari? Pangalawang bagay na makikita po natin, dahil sa habag ay tinutugon ng Diyos ang ating mga dalangin. Dahil sa habag ay tinutugon ng Diyos ang ating mga dalangin. Letter A po. Ang Diyos lamang ang may kakayanan tumugon sa ating mga panalangin. Pansinin niyo yung nangyari. Sa verse 14, sabi po dyan, siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil. At sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Yung sinabi ng Panginoon na yan yung katugunan sa panalangin. Bagaman hindi binanggit kung ano ba yung prayer request ng balo, pero palagi ko magkakasundo tayo na ang prayer request ng balo, mabuhay yung kanyang anak. Diba? Kasi namatayan siya eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nung nahabag siya sa balo, sabi doon, siya ay lumapit at hinipo ang kabaong. At ang mga nagbubuhat ay tumigil. Now, marahil kaya tumigil yung mga nagbubuhat kasi nagulat sila. Kasi sa time frame nila, hindi basta-basta hinahawakan yung mga patay unless magiging unclean ng isang tao. Kaya nga sa Bible, mayroong mga whitewash tomb, mga puting libingan o pinuti ang libingan kasi yun ay early warning sign na yung lugar na yon ay libingan. Pag nahawakan mo yon, magiging in a sense unclean ka. So marahil kaya tumigil yung mga nagbubuhat, nagulat sila kasi hinipo ng Panginoon yung kabaong ng patay. Ano sinabi niya? Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. So ano nangyari? Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita. Pinapakita niya sa atin na tinugon ng Panginoon yung imposibleng prayer request ng balo. Diba? Naalala niyo yung kwento ng centurion, di ba? Sabi natin, imposible yung kalagayan ng servant ng centurion. Malalang sakit yun. Ito, patay na. Diba? Ito ay napakalaking kontra sa sa kwento nung nauna. Kasi patay na talaga to. Kumbaga kung may category tayo ng pagiging imposible, ito ang nasa maximum level. Patay na. At pangalawa, hindi dyan pinakita yung malaking pananampalataya, di ba? Maaring hindi nga nila kilala si Jesus Christ nung dumating siya sa Nain eh. Pero dahil sa habag, tinugon ng Panginoon yung kanilang pananalangin. Ang Diyos lamang ang may kakayanan tumugon sa ating mga pananalangin. Pinapakita nito na tama magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Diyos. Tama yun.
Pero huwag nating iisipin na kapag ako ay may malaki pananampalataya, automatic, sasagutin na ng Panginoon ang prayer natin. Hindi. Ang answer sa prayer ay sa Diyos lamang. Ano yun? Hindi nakabase sa ating kakayanan ang answer sa prayer, kundi sa Diyos lamang. Siya lamang ang may kakayanang tumugon sa ating mga panalangin. Ibig sabihin nito, pinapakita nito na kung ang Diyos lang ang may kakayanan tumugon sa ating pananalangin, baligtad. Dapat tayo lalong magtiwala sa Panginoon. Hindi nagtitiwala ako kaya tutugunin ang panalangin ko. Hindi. Ang Diyos lamang ang may kakayanan tumugon ng prayer. Dahil dito, magtiwala tayo ng lubos. Siya lamang. Ang Bible. Ngayon, kung ang Diyos lamang ang may kakayanan tubugon ng ating panalangin, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Letter B. Na makikita natin dyan. Letter B. Umapila sa kahabagan ng Diyos sa ating mga panalangin. Umapila sa kahabagan ng Diyos sa ating mga panalangin. Kung ang Panginoon lang ang may kakayanang tumugon sa ating mga prayer, anong gagawin natin? Umapila tayo sa kahabagan niya. At sa Bible, maraming tao ang umapila sa kahabagan ng Panginoon. Mapapansin niyo po. Ito po, lima sa mga example ng umapila. Yung 2 blind men sa Matthew 9:27, sabi diyan, nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag na sumisigaw ng malakas. Ano sinisigaw nila? Mahabag ka sa amin, anak ni David. Umaapila sila sa kahabagan ng Panginoon. Pangalawa, yung Cananean woman. May isang babaeng Cananean na mula sa lupaing iyon na lumabas at nagpasimulang sumigaw, mahabag ka sa akin, o Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinapahirapan ng isang demonyo. Mapila siya. Mahabag ka, Panginoon. At alam natin, gumaling yung bata. Yung demon-possessed man. Ay sabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya'y may epilepsya. Now dito, sabi mo ang epilepsy, di ba? Pero sa sumunod na mga talata dyan, sasabihin na may demonyo, demon-possessed. Siya'y may epilepsya at lubhang nahihirapan sapagkat madalas siyang bumabagsak sa apoy at sa tubig. Pero ano ang request ng tatay? Mahabag ka, Panginoon. Mahabag ka sa anak na lalaki. Sa Cananean woman, anak niyang babae. Si blind Bartimaeus, to kilalang yung kwento nito, di ba? Si blind Bartimaeus, nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, dumadaan sa lugar nila si Jesus Christ. Anong ginawa ni blind Bartimaeus? Nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinuway siya ng mga tao. Sabi niya, verse 48. At sinuway siya ng marami at siya'y tumahimik. At marami na siya'y tumahimik. Ngunit siya'y lalong nagsisigaw. Ano yung sinigaw niya? Anak ni David, mahabag ka sa akin. Mahabag ka sa akin. At yung huli, yung intro na natin, yung tax collector. Diba? Yung maniningil ng buwis, sabi yan, subalit ang maniningil ng buwis, yung Pariseo, sinabi niya, hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na to, makasalanan, ako'y nagtatights. Sabi niya. Pero sa Luke 18, yung nagsalita na yung tax collector, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itigin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Di man lamang siya makatingin sa kalangitan. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos,
mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ayan. Alam niyo po, itong mga taong to, yung mga taong yan, ang kategory nila, imposible rin, di ba? Imposible rin. Saan sila umasa? Sa kahabagan ni Jesus. Yun na lang yung nasa nila. Hindi sila kayang pagalingin ng mga doktor. Hindi sila kayang pagalingin ng mga kaibigan nila. Saan sila umasa? Sa kahabagan ng Panginoon. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Kailan natin huling ginamit yun sa panalangin natin? Umaapila pa ba tayo sa kahabagan ng Panginoon? Umapila tayo sa kahabagan ng Panginoon. Maraming bagay na hindi tayo worthy para sa Panginoon. Pero pwede tayong umapila sa kahabagan niya. Panginoon, mahabag ka po sa amin. Ikaw ba ay may dinadanas na mabibigat na bagay sa buhay? At marahil, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pwede tayong umapila sa kahabagan ng Panginoon. Pila tayo. Kung paano yung mga taong to, umapila sila sa kahabagan. So si Blind Bartimaeus, talagang sinigaw niya. Panginoon, lalo niyang dinakasan. Mahabag ka sa akin. Siya'y nakakita. So ilan po sa mga implication at application mo na makikita natin yan. Una, lumapit tayo sa Diyos dahil kaya niyang tugunan ang ating mga pangangailangan. Mga karamdaman ng mga pangangailangan kaya tugunan niya ng Panginoon. Pangalawa, mapila tayo sa kahabagan ng Diyos sa ating mga panalangin. Umapila ba tayo na ang Panginoon ay mahabag sa atin? O yung mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, di ba? Nagdudulot ng kalungkutan ang kamatayang espiritual. Matinding kalungkutan. Linalapit ba natin sila na Panginoon, mahabag ka po sa mga kasama ko? At pangatlong bagay po na makikita natin, kung tayo ay aapila, tutugunin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ano mangyayari? Siya'y ating purihin sa tugon niya sa ating mga dalangin. Siya'y ating purihin sa tugon niya sa ating mga dalangin. So ano nangyari dito sa kwento? Nung umupo yung bata at nagpasimulang magsalita, ano nangyari? Sabi sa verse 16, sinakmal ng takot ang lahat. Talagang, ano to? Marahil, yung takot dyan ay hindi lang yung basang takot. Kasi syempre nga naman, biglang bumangon yung patay. Pero maaaring yan ay takot, letter A, napuno sila ng takot na may pagkamangha. Puno sila ng takot na may pagkamangha. Gulat sila na yung patay muling nabuhay. Tandaan nyo, maraming tao to. Maaaring yung mga nasa likuran, hindi nila naririnig yung nangyari. Yung nakitang usapan na tubahan ka. Marahil hindi rin nila narinig yung sinabi ng Panginoon na binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Pero nakita nila, bumangon yung patay. Bumangon. So anong nangyari? Sinakmal ng takot. Napakaraming tao. Yung mga taong kasama ni Jesus, yung mga taong nasa posisyon, sinakmal sila ng takot. At marahil yung ibig sabihin ng takot dyan ay yung may pagkamangha. Nangha sila. Saan nangyari? At letter B, pinapurihan ng maraming tao ang Diyos. Dahil sa kalagayan nilang mabigat sa buhay, nahabag ang Panginoon. Ano nangyari? Pinapurihan ng maraming tao ang Diyos. Sabi diyan,
Niluwalhati nila ang Diyos at sinasabi, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan. Ngayon, kung isipin natin, parang sila lang yon. Pero kung papansinin niyo po sa verse 17, ang sabi diyan, ang balitang ito tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Judea at sa buong paligid na lupain. Ibig sabihin niyan, anong reaction kaya ng mga taga-Judea? Narinig nila, may bumangon sa patay. Marahil ang reaction din nila ay ganyan. Wow, dinalaw ng Panginoon ang ating sambayanan. Maraming yung mga nasa paligid na lupain, ganyan din yung naging reaction nila. Talaga may patay na nabuhay. Dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan. Nagpuri sila. Ibig sabihin nito, maraming tao ang nagpuri sa Panginoon. Napakarami. Hindi lang yung grupo nila Jesus Christ, kundi yung mga grupo rin na nasa paligid nila. Bakit? Anong dahilan at nagkaroon ng kapurihan? Kasi nahabag sa kanila ang Panginoon. Nahabag si Kristo Jesus sa kalagayan ng balo. So, ilan sa makikita po natin dyan. Number 1, mamangha tayo sa dakilang gawa ng Diyos sa ating mga panalangin. Kung sinagot ng Panginoon ang iyong pananalangin, mamangha tayo. At pangalawa, papurihan natin ang Diyos sa mga answered prayer. Kung paanong yung mga tao, pinapurihan nila ang Panginoon. Ganun din. Papurihan natin ang Diyos sa mga answered prayer. At kung ikaw, marahil may dinadanas kang malaking problema sa buhay, ano po, pwede tayong umapila sa kahabagan ng Panginoon. Sapagkat alam na ng Diyos ang kailangan mo bago mo pa sabihin. Pero gusto niya umapila. No? Umapila tayo sa kahabagan ng Panginoon. So conclusion po na makikita natin, ang Diyos na mahabagin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya tayo umapila sa kanyang kahabagan, sa ating mga hinaing, at siya'y ating purihin. Purihin natin ang Panginoon. Umapila tayo sa kanyang kahabagan, pagkat siya'y mahabagin Diyos. Pray po tayo. Lord,